kami po bumibili ng SIM dito, kailangan din po namin mag-present ng ID, ng valid ID namin, and then may thumb mark pa po na kailangan. So, automatic na ano? So, dito lang automatic na po siya. Sa Pilipinas, magpaparegister kasi parang nasanay tayo na walang, hindi nakaregister, kahit ilang SIM card. Apo. Kahit ilang SIM card po. Yeah, hindi ka ba, wala bang pag-aalangan, pangamba na kung magpaparegister ka, baka magamit? Kasi dito, maraming, kung magamit sa iba or may link na may mga fake links na matanggap ka, doon ka So, anong ginawa mo para makasiguro na ito ay legit links na ginamit mo for registration? Ano ko lang po, Ate Susan, is basta ko bilang po talaga po dumaan. Hindi po ako nag-ano doon sa mga nasa Facebook lang na link. Tama, okay. Sige, so, ganun, wala ka namang na-experience na medyo mahirap or nahirapan sa pagpaparegister? Yung sa first lang po, yung ang tagal po dumating ng OTP, nakailang try po ako nun bago siya nag-send ng OTP number doon po sa SIM card number po. Medyo matagal po yung niya. Hindi ka naman nagka-problema sa ID kasi minsan yung mga ID daw ni Max, medyo yung pagpa-register niya, mapili mapili sa ID tapos walang matanggap na ID niya. Baka hindi siya pogi doon sa ID. Kaya yung kailangan po kasi doon, po yung valid ID. Yung sa akin po kasi ang ginamit ko po is yung PhilHealth ID ko. And then, yung pagka-picture po ng ID is medyo po siya, yung focus po siya na hindi po siya blurred. Okay, oo. Baka blurred yung mo. Sige. At saka meron po siyang, yung parang, yung kailangan po yung laki lang ng picture, yung hindi po siya parang, man tawag doon? Yung hindi po siya ganun kalaking, yung ganun po yan. Mga 2 or 3 MB lang, MB, opo, ganun po. Okay. Sige, so nandiyan ka na lang naman, Miss Aba. Kakamustahin na namin kasi ditong dumaan ang Pasko, magsasalubong tayo ng bagong taon at nasa Middle East ka, alam namin, dyan sa Riyadh, walang ganyang celebration. So, syempre, dugong Pinoy, dapat sineselebrate natin ito. So, paano ba nyo sineselebrate dyan, mga kababayan nating mga Pilipino, dyan sa Middle East, lalo dyan sa Riyadh, ang Pasko at itong pagsalubong natin sa bagong taon? Ayun po, yung sa akin po, Ate Susan, is wala, parang regular days lang, hindi naman po na kalabas. Nasanay na rin po na hindi na nag-celebrate ng ganyan. Parang Pero nasa bahay lang. Pero siguro po, pag nasa Pilipinas, sigurado po yun. So, tatawag-tawag na lang dito sa mga loved ones, sa mga kamag-anak sa Pilipinas, kung yan na lang yun ang celebration. Malungkot pala, no? Di naman. Sobra. Hindi naman. Carry lang. Parang pag nakikita ko rin naman silang masaya, ayun, okay na din. Masaya na din. Sige, baka may babatiin ka, yung, family, friends, and loved ones, pwedeng batiin mo bago tayo magpaalam. And okay na po, Ate Susan. Merry Christmas na lang. Related Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, Miss Aba, thank you so much sa time. Thank you so much. Thank you din po. Okay, thank you po, thank you. Isasabay ka namin sa aming celebration sa pagsalubong ng bagong taon. Unang kagat ng ham para sa'yo. Thank you po. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you so much. Ingat po, Miss Aba. Yan, ang kababayan natin, OFW from Riyadh. Yun. And suki mo po yan sa Radyo Veritas. Pero may man siyang nakafollow sa Facebook and sa YouTube. Yan. Thank you so much. Yan. So, malungkot ang Pasko ng mga kababayan natin sa Middle East. 2:18 na po mga
katiwala, ma-break muna kami pag buwenta ta. Iba pang pag-urulay-ulay nga to, ipapadagos ta, makalis lang po kami. Have a bright future and see the world for free. Enroll at Mariners Polytechnic College's Foundation, the premier maritime institution in the Bicol region, equipped with state-of-the-art facilities and manned by highly qualified personnel to ensure your global quality education and training. Mariners Polytechnic College's Foundation, Raleigh, Legazpi City. For more information, see the registrar or call telephone numbers 482-0997 or log on to www.mariners.edu.ph. Mga probinsyanong nakaresibe ng wheelchair, nakulaan pasalamat sa ang Probinsyano Party List sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Ako po ay nabubit po, 41 years old po, na tagamay po po, puro pati. Na may aki po akong pinabulo din po, 9 years old na po siya na talangan po pinabulo po sa Indona. Sa buso ng sarabang po ka, aki ko po. Lalong-lalo na po na hindi po sa wheelchair. Salamat po Ang Probinsyano Party List, mati ang pangangaipo kan mga probinsyano, padagos na nagpapadama at sinagmamalasakit sa saradit na tao. Nurture your Catholic life. Visit Vita Catholica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Catholica Bookstore. Vita Catholica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, kids and medals, images of saints, and others. Vita Catholica Bookstore is located at the ground floor and Palazzo Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Catholica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Experience high-speed internet with DCTV's Fiber Home. High-speed fiber optic broadband connectivity. Share, post, upload, and download faster. DCTV Fiber Home. DCTV Fiber Home. It's stable and now available at DCTV Cable Network Broadband Services. Get connected fast. Subscribe now. For inquiries, please call 0919-066-7449, 0919-066-7455, and 0919-066-7459. DCTV Aspen City Legazpi branch is now open, located at the third floor of Aspen City Legazpi, next to Aspen Cinema. Magdamo, sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7, Spirit FM Legazpi, Mantalan, sa Veritas TV, at in Facebook Live, kang Radyo Veritas Legazpi, para sa Samuyang, Aguinaldo, and Christmas Mass coverage, 2022, December 31, New Year's Eve Mass, and January 1, New Year's Day Mass. Aguinaldo and Christmas Mass coverage, 2022, live halit sa mga manlain-lain na parokya, kan Joseph's kan Legazpi. Merry Christmas mga katiwala! Aguinaldo and Christmas Mass coverage 2022 is presented to you by Via Maria Press, Vita Catholica Bookstore, Verbo Creative, Attorney Alex de Pupuceno, Dean, DUCSSP, and Family, Miss Elsa Lee, Mr. Abner Brigino, and Family, Congressman Fernando C.D. Cabrano, and Family, 3rd District of Albay, Mr. Levy and Mrs. Teresa Ching Mata of Chicago, Illinois, Engineer Mrs. Max Sabia and Family, Governor Greg Flagman of the province of Albay, Attorney Salvador Escalante and Family. Also brought to you by Congressman Alfred De Los Santos, ang Probinsyano Party List, Miss Bem Ladino of Hong Kong, Tuna E.
Rojas and family, Concepcion Arjona and family, Nelly Narciso and family, Vice Mayor Junji Haushan of Naga Albay, Ma'am Catherine Manahan and family, Legazpi Grace Home Builders and Supply, Honorable Paul Chino Garcia, Mayor of Ginbatan Albay, Dr. Antonio Garing Zamora, Mikey Boutique Hotel, Legazpi City, Lucky Fortune Seafood Restaurant, second level, Mesa City Legazpi, Cuisine and Taikit Seafood Restaurant, Legazpi City, The Mansion, Events and Rental Place, Rawis Legazpi City, Mr. and Mrs. Cinerio and Melody Ramos and family, London Liner Corporation, NCL DLC Realty Incorporated, Philtruck Services and Supply Incorporated, Ambassador Grace Princesa, Magna Wolf, sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7, Spirit FM Legazpi, Mandalan, sa Veritas TV, at in Facebook Live, and Radyo Veritas Legazpi, para sa pamilya, Aguinaldo and Christmas Mass Coverage, 2022, December 31, New Year's Eve Mass, and January 1, New Year's Day Mass. Aguinaldo and Christmas Mass Coverage, 2022, live halit sa mga manlain-lain na parokya, kan Joseph's kan Legazpi. Merry Christmas mga katiwala! Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022 is presented to you by Via Maria Press, Vita Catholica Bookstore, Verbum Creative, Attorney Alex Nepomuceno, Dean, DUCSSP, and family, Miss El Somi, Mr. Abner Brigino, and family, Congressman Fernando C.D. Cabredo, and family, 3rd District of Albay, Mr. Levy and Mrs. Teresa Jean Mata of Chicago, Illinois, Engineer Mrs. Max Fabia and family, Governor Rex Lagman of the province of Albay, Attorney Salvador Escalante and family, also brought to you in part by Engineer Sheila Marie L. Umali and family of Batangas, Flowers and Swirls by Mr. Pino Mora, Bersabe Event Management, owned and managed by Ms. Dave Bersabe, Engineer Tito and Mrs. Gemma Ante and family, Mama's Fresh Cut Potatoes, located at Rizal Street, Legazpi City, Mr. Mario Go of Westwood Auto Supply, distributor of Motul Oils and Amps Oil, JNR LPG Center, Barry and LD Nasayo and family of Kamalik, Mr. Richard and Mrs. Nadine Opeña and family, Henrietta Lumandez Real and family of Buwas Albay, Attorney Mary Eileen L. Zamora, Verdana Travel Corporation, JBB Accounting and Management Services, Icani Surf and Zephyr Cafe, Pagudpod Ilocos Norte, Rome International, Leisure Events, owned and managed by Agnes De La Rosa, Ninong Bibingka, located at Purok 3, Cruzada, Legazpi City, inspired by Ilocanos, the Church of Nicolanos, Councilor June Nunez and Joan Nunez and family of Daraga, Yangman Lechon and Eatery, and Yangman Arte Wainsati, Legazpi Premium Development Corporation, Dreamland Farm, Chase Mega Corporation, Event Solutions, by Greenpeace, owned and managed by Juby Villanueva, Ms. Mayra Montaliana, Councilor Bobby Magalona of Daraga Albay, Joanne and Angela Marbella, Edna Q. Gonzalez and family, Luis E. Pura Incorporated, Mr. Ramon Bachiller and family of Spain, Vice Governor Glenda Ombongao, Senior Board Member Ray Bragain and family, Zala Bordo and family of Japan, Bem and Bing Mendoza of Malabog, Daraga Albay, Mr. Ralph B. Cortez and family, Ms. Jean Cortez and family, Attorney Randy and Lynette Padma and family, Max's Restaurant, Gregorian Branch, Ma'am Sonia Gregorio and family, Doc Jean Marie Morcoso, Yana and family, Ma'am Jessie Marie Morcoso and family, FO2, Joshua Angelo, and Mrs. Jasmine Morcoso and family, Anonymous, Ma'am Leilel Arcangel Rosino, Carbon Auto House, owned and managed by Caloy Alisago, located at Bukod, Legazpi City, Ma'am Emma Chan and family, Legazpi Roberts General Merchandise, Miss Maria Aleja M. Romero and family, Nicole family, City Councilor J.P. of Legazpi City, Mr. Gani Arevalo, P.S. Bank Legazpi, Kirsten and Shelly Mendoza and family of Malabog, Daraga Albay, Board Member Vic Liga Jr. and family of the 1st District of Albay, former City Councilor Lilibet Munoz Di Maculangan and family, Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic with branches in Albay District, Tabaco, Ligao and Soto, Ivo Montañez Optical Clinic, Dr. Nora Lipo and family, Ma'am Rose Estor and family, management and staff of El Palacio, Albay District, Legazpi City, Ma'am Susan Burse and family, Johnny Bandola and family, Jose Magana and family, C. Arnaldo and Company, CTA, Jose and Carolina Palermo and family, Ryan Motorcycles, Parts and Accessories, Tres Hijos Hotel and Restaurant, Santo Domingo Albay, Kiwanis Club of New Dynamic Builders, Marilu A. Sariba and family, Jardín de Legazpi Enterprises, Flowers and Plant Shop, Dixie Padre and family,
family, Dr. Rita Samarista and family. Okay, bantala na kita mga katiwala. Uy, 228. Thank you, Mike. Yun. So, yan po mga katiwala. Ano? So, may dua kitang nakaulay. So, dahil pa nakaka-register dahil sa kadipisilan. Naka-registered na. Naka-registered na po siya. Pero taga OFW pa, ano, from Riyadh, Saudi Arabia. Yun. So, patunay lang po yan, nakaka-rehistro talaga. Yan, nakakapag-rehistro. Yan, okay? Sige, so, sabi ta nga ni, suportahan ta po ini, na batas na ini, sunodon ta, kasi yun ang nahihiling kan gobyerno na solusyon, duman po sa lagduan, dahil mapuho na pang-scam, pang-loloko, gamit ang sa to yung mga SIM cards, gamit ang sa indang cellphone. So, magayon po iniyam na mapaparehistro kasi pero dapat, tigsararo lang talaga. Kada sarong tao, tigsararo lang dapat ang SIM card. Kaya lang, digdi sa tuya sa Pilipinas, tigtugutan, maskipiran, limited, pwede mong gamito na SIM card. Basta nakarehistro po yan sa imo. Pag ginamit iyan sa krimen, pag ginamit iyan sa pangloloko, madaling masusog na iyan. Pero ito, kung tama ang pagkakarumdum ko, 4 million, inaabot sa 4 million pesos ang pwede pong pagmulta, ipamulta sa sarong mapapatunayan na ginamit po sa nanangloloko gamit ang cellphone, ang SIM card na nakarehistro sa imo. Kaya, dapat maging maingat po kita dyan. Ano? Kung dakulin kang cellphone, SIM card na nakapangaran sa imo, may mawara lang dyan, yan, ika po ang makakastigo dyan. Pero sabi ta nga sa dunong kang mga kababayan ta, minsan madunong pa sa batas kan Pilipinas, kaya dapat i-consider na lang natin sararo na sa nakuta. Mas madali ang paghabol. No? Sararo na sa nakuta na number. Yan. Sa dahi man pwedeng mata-mata magparaduwa-duwa ka, di ba Mike? Mata-mata kaipuhan pa ang 2, 3, 4 na SIM card. Kung antig, dahil ka man kipig tatago, alam mo nga sa, ano kaya nga pang public, dangan pang private. Dahil naman yan. Dapat yung sararo na sa nakuta, ano. Sa, dahil ng libong, dahil na madipisilan. Ngunyan, ang pinaka-purpose po kayo niya, naka-registered na, so mapupuho, ang pinaka-purpose, mapuho, ini po ng mga krimen, panlalain ng mga pigagamit po ang SIM card. So, hilingunta kung talagang mapupuho, makukuha ang objective sa iyan. Suportahan ta lang po kung invest na magpara kontra, pero libre naman kitang magpahayag ang satuyang opinion, kan satuyang question, dadamago naman yan kan gobyerno. And habang nasa implementation yan, syempre hilingon pa din kan satuyang mga legislador kung gurano ka effective, may mga dapat na ayuson, so may mga amyanda, pwede naman amyandaran para maayos po iyan ng mga problemang iyan. Kaya bagangon yan na nasa laog ki sarong semana, nasa 2 weeks, 2 days, ika-2 aldaw kan SIM card registration. So everyday naman pala may mga report dapat sa MTC, ang mga telcos, kung ano ang saindang kung ano ang mga kadipisilan na na-encuentro, ano ang pigibo, ano ang solusyon, ano pigibong aksyon, tanganing masimbagan po iyan na problema iyan. Okay? Sige mga katiwala. So, dyan po may natapos para may antarasan sa tuyang paghiribahan para sa ngunya na Miyerkules. Sa aga magsasarabayan po kita hiraray sa siring na oras 1:30 to 2:30 basta from the Lodi. So, atod pinikan ang Provinciano Party List sa panghinganot po ni Congressman Alfred de los Santos in partnership with Radio Veritas Legazpi and Veritas TV sa panghinganot man kan sa nguyang station manager Father Kevin Ponasher. Yaw na po ang samuyang President CEO ng DMSI, Father Attorney Neil Arana. Sa kaman po si Susan Balani with Mike Resco. Sa lado technical na kaulay ito si Max, si Aba,
Tasubago. Thank you so much mga katiwala. Marahay na hapon. Sa panahon ng kalamidad, ugaliin maging handa. Alamin ang dapat gawin. Makinig sa radyo para malaman ang mga detalye tungkol sa nalalapit na bagyo sa sarili buhay. Huwag nang payagang tumalaot ang mga manging isla, lalo na kung malakas na ang hangin. Sa buhay, maghanda ng pagkain, madaling lutuin at tubig na tatagal ng 3 araw. Maghanda rin ng debandaryang radyo, flashlight, mga damit, coat at iba pa. Sa buhay, kung nasa mababang lugar ay agad lumikas sa mataas na lugar. Sa buhay, tibayin ang inyong mga bahay. Talian, kung kailangan, bawasan ang mga ng kulot na maaari magsanhin ng disgrasya. Sa buhay, sa sandaling malaman na ang bagyong darating ay malakas. Agad aninin ang anumang tanim, maging ang isda sa palaisdaan. Dalhin din sa ligtas na mataas na lugar ang mga alagang hayop at sadaling makinig sa programang sa buhay. Antabayan, kada Lawning Sabado, alas 7:30. Sundo alas 11 ng pagkaaga. Sabay, ang mga masasalihan na eksperto. Asin ang sa inyong matiwala. Ramen Rosa at San Balan. Sa buhay, ang programang ito at sa Veritas TV, Radyo Veritas Legazpi, sa pakipagtabangan kan Provincial Government of Albay, Governor Noel Irosal, PDRRMC Chairman. Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant at odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, cookery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. Available ang zeolite powder sa Manson Hardware Taraga at Hubama Enterprises, Manilipot, Albay. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Bicol Facebook page. Choose right. Use zeolite. O yun nga, ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies as in researches kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology at iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan. Ang programang ini matukarman ka na papanahon at praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagpropihil sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, at din iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, kada Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng pagkaaga, live na madadamo sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Makikinig man sa Veritas TV, ETTV, Channel 8, at sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Mga katiwala, magtanong sa programang Barangay sa Veritas. Mga impormasyon, issue at sinumareta ng Pambarangay. Barangay sa Veritas. Kada Sabado, Barangay sa Veritas. Programang hatod kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Legazpi. Barangay sa Veritas. Madadamo, bibisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Katiwala sa katotohanan. At tabayan ang programang Samo-Samo, programang masumada kan mga kainit na istorya kada daw sa paagi din informal na pag-ulay at pakonsuelo. Programang mapagian sa indong hapon sa ibong kan mga mainit na mga pangyayari sa satuyang kapalibutan. Samo-Samo, padanang minuto po na alas 5 hasta alas 5:30 ang hapon, Lunes hasta Biyernes. Kaiba ang gamot na miyembro kan Radyo Veritas News Department. Sin mga panig, sirigman ang mga imbitadong bisita. Samo-Samo sa Radyo Veritas Legazpi. Samo-Samo sa Veritas Legazpi. Radyo at TV. Radyo
lang, Simbahan Plus. Programang mahatod ng mga pangyayari sa satuyang inang simbahan, mga bareta na halik sa Vaticano Catholic Bishops' Conference of the Philippines, mga diocese, maging sa mga parokya, sa tuyang lokal na simbahan, baretang Simbahan Plus. Madadangog kada Lunes, Miyerkules at Huwebes, mula alas 2:30 hasta alas 3 din pagkahapon. Kaiba si Father Francis Binaya at si Angelica Base, baretang Simbahan Plus. Bigisa na sa Radyo Veritas Legazpi at in Veritas TV. Marhay na pagkahapon mga katiwala, aldaw po kitangon yanin Miyerkules, Disyembre 28, 2022, oras na po alas 2:40 na po ning pagkahapon, makairibahan nindo ako hasta alas 3 ning pagkahapon. Mahatod din mga barata na may kinaaraman sa simbahan, sa lado lokal, national, maging sa international mga katiwala. Yan, marhay na hapon po sa mga antabay sa Samuya ngunyan sa Facebook page kan Radyo Veritas as in BCTV Channel 2. Marhay na hapon man po sa mga nagdadangog sa Radyo Veritas Legazpi 08 kHz. Yan, marhay na hapon po. Masiramon ngunyan magkaunin init-init na malipot ang panahon. Yan, sa mga nagdadangog ngunyan po na sasainda sa mga harong o sa biyahe man, marhay na hapon. Asin kung gusto niyo po magpartisipar sa Samuyang programa, ini po ang mga number na pwede niyo pong apudan kung may mga gusto po kamong ipabati o ipahatod sa Samuya. 0961 521 721 asin 0916 405-9531. Yan po mga katiwala ang mga number na pwede niyo pong i-text or apudan kung may mga gusto po kamong ipahatod sa Samuya. Digdi sa Samuyang programa. So ito na po mga katiwala, pagpahalo yun, uya na po ang mga headlines kan mga bareta. Replika asin istandarte kan Poong Jesus Nazareno, binasbasan. Sa lubungon ang taong 2023, nin may paglaom. Sa mga detalyas kan mga bareta, replika asin istandarte kan Poong Jesus Nazareno, binasbasan. Iniwangi sa nugali kan kada saro sa ipinapahiling na katuruan asin karahayang buot kan mahal na Poong Nazareno. Ini ang mensahe ni Father Hans Magdurulang, attached priest kan Menor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church sa enot na aldaw kan pagbabasbas kan mga imahe, replika asin istandarte kan mahal na Poong Jesus Nazareno. Sigun sa padi, importanteng daisa na ini may sa buhay kan sarong pagkakataon na sana ini magsirbing inspirasyon kan mga deboto kan Nazareno na maging kawangis kan Diyos sa pang-oral daw na pamumuhay. Sa enot kan pagbasbas sa mga replika asin istandarte umabot sa sobra sanggatos na mga parokya deboto asin balangay kan mahal na Poong Nazareno anak ni sumaro sa gibo na ini na pinangyunotan ni Father Hans asin Father Robert Arellano na parehong attached priest kan Quiapo Church. Bilang sa mga enot na parte kan pagpiprepara sa Translasyon 2023, magahaloy ang pagbasbas ng tulong aldaw na nagpuon kasuhapon Disyembre 27 asin magahaloy hasta Disyembre 29. Ito ay pumasok at gusto natin. Sa iba pang mga baratang simbahan, nag-apila nin pangadji si Uzamis Archbishop Martin Humuan, nin pangadji asin tabangan ang mga personang naapektaran kan baha por medyo kan makusog na oran sa dakulang parte kan nasyon kasabayan sa iyang archdiocese. Kan Pasko enot nang nag-atang nin pangadjian ang subispo para sa mga biktima kan mahiwasang pagbaha sa ginibong misa sa Archdiocese Shrine kan Berhen sa Kota asin ang apuda ning release para sa mga apektado kan baha. Kan Lunes ipinahayag kan mga
mga otoridad na may 8 persona na anagadan as in 19 nawawara matapos ang daing patod na pag-uran sa mahewas na parte kan southern as in eastern regions kan nasyon. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, anong anagadan ang na-report halin sa Misamis Occidental as in duwa sa Camarines Sur. Ang mga nawawara sa ibong nalado ang nai-report sa Bicol, Eastern Visayas at in Northern Mindanao kung saan kadaklan sa mga inisigon sa NDRRMC, mga parasira na naglawod pa sa likod kan maraos na panahon. Sigun sa ahensya, ang mga naapektaran sa populasyon, nasa 44,672 na individual o 9,216 na families o pamilya ang nadislukar at nagpasko sa mga evacuation centers. Sa iba pang baretang simbahan, kasabay kan sa iyang Christmas Day blessing ipinangadyo ni Pope Francis ang mga lideres na dangugon ang mga pangapodan para sa katuninungan asin sa puso na ang gera sa Ukraine asin iba pang kariribokan sa kinaaban. Sa pagtaram sa Central Balcony sa St. Peter's Basilica kan Disyembre 25, itinaok kan banal na Papa ang tradisyonal na Urbi o Orbe or to the city and the world blessing siring man ipinangadji sa Diyos na linawon ang isipan kan mga nasa poder na itao ang katuninungan sa kinaaban. Kasabay kan selebrasyon kan kinaaban sa pagkamundag kan prinsipe kan katuninungan kung saan ang katawuhan makaka-experience ng grave famine of peace. An Orbe o Orbe blessing kung saan pigdiskutir kan Papa ang dual roles sa paagikan pagiging bishop asin Roma asin pamayokan Global Catholic Church na nagsilbi para sa pinaka solemneng okasyon kan Easter, Christmas asin primerong public appearance bilang Santo Papa. Sa ngunya na taon na Christmas, Orbe address pigtampo kan Santo Papa ang specific conflict sa bilog na kinaaban pagpuon sa Ukraine kung sa ilang gera nagbugtak sa mga namamanwaan sa peligro lalo na sa Afghanistan asin sa nasyon kan Horn of Africa maging sa Syria na hastangon yan ang kariribukan de ipa natatapos. Sa iba pang dugang na barata mga katiwala, pangatamanan ang migranteng Pilipino hamon kan Vatican sa Diocese of Balanga. Tawan pansin ang pangangataman sa mga migranteng Pilipino asin biktima nin pang-aabuso sa ibong na nasyon. Ini ang ibinahagi ni Calabrinian Father Fabio Baguio, Undersecretary kan Vatican Dicastery for the Promotion of Integral Human Development, Migrants and Refugees Section sa mga naibugtak na opisyal kan bagong tatag na o gibo na Diocesan Migrants Ministry kan Diocese kan Balanga. Sigun kay Father Baguio, dakulang bagay ang pagsasakripisyo kan mga migranteng Pilipino na sa pakikipagsapalaran sa ibong nadagat tangani mataawanin magayon na kinabukasan ang mga nabayang pamilya digdi sa Pilipinas. Tinawang doon kan opisyal kan Vatican na importanteng maraman kan sarong migrante ang kabos na impormasyon tanganing daim maging biktima ng pang-aabuso sa ibong na nasyon. Sinabi pa kan Padi na responsibilidad man kan simbahan na suportahan asin tauang importansya ang mga pamilya lalo na ang mga aki kan mga migranteng Pilipino. Nanangungulila sa indang presensya nagtutubod man si Father Baguio na sa ibong kan pagsasakripisyo kan mga migrante tanganing maghanap buhay sa ibong na nasyon, misyon maninda ang pagpapalakop kan pagtubod maski sa impana parte kan kinaaban. Sa kabilugan na datos kan gobyerno, nasa 10 million na Filipino sa manlain-lain na nasyon o katumbas, min sobra 5,000 na Pilipino ang nag-ali kada alda o tanganing maghanap buhay sa ibong nadagat. Enot ng minidbid kan Santo Papa at mga migranteng Pilipino na nagsasakripisyo para maitaguyod ang sa ibang pamilya maski naharayo sa mga mahal sa buhay. Sa iba pang mga bareta, salubungon ang taong 2023 nin may paglaom. Ipinarumdom kan Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education o CBCPE-CCE na salubungon ang bagong taon na daraan bagong paglaom.
Ini ang mensahe para sa sektor kan edukasyon nila Union Bishop Daniel Presto, Vice Chairman kan CDCP, ECCE ngunya nakapaskuhan, asin papalanay na bagong taon. Tigsadulman ni Bishop Presto ang mga estudyante para tubod administrators asin miyembro kan mga eskwelahan na maging biyaya sa kapwa. Ini sa paagi nin pagtabang asin pagpamati kan pagpadaba kan Diyos sa kapwa maski sa sadit na paagi. Sigun pa sa obispo, sa padagos niya itong pagpadaba, patagos na pag-ibunin marahay, asin pagrespeto sa kapwa ngunyan, naaramta na bagong taon, igwa kitang mga pigibo na New Year's resolution, baguhon taan sa tuyang sa diri, hagodun ta sa Diyos, ang kusog tanganing baguhon ang sa diri, magibon niya to ning diretso sa tabang kan Diyos. Sa pagsalubong kan taon 2023, itinahayag kan Catholic Educational Association of the Philippines o CAP na layuning matugunan ang problema kan learning poverty na dara o naging kausa kan pandemya. Yan mga katiwalaan, nagkapira sa na ang bareta ngunyan niya to sa baretang Simbahan Plus. Balikan tayo ni sarong bareta na sa simbahan na nangapudan si Arsobispo na. Yan, nangapudan ng Arsobispo na tabangan taan mga biktima kan baha, mga katiwala, lalo na sa parte kan Misamis Occidental na talagang nabaha mga katiwala, kaipuhan danin tabang, kaya kung igwa po kamong sadit na pwedeng makapag-donate mga katiwala, magtao po kita rin maski sadit. Yan, iba pa pong mga barata mga katiwala, aramon ta makalihisa na nagkapirang pagrumdog. Gaymar, todo panalo at magkapremyo, pangkabuhayan at pangkarunungan. Bravo promo! Narito na ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. Eighth prize, 15 winners of Android phones. Fourth prize, 20,000 pesos worth of Gamer products. Third prize, 1 unit HP laptop. Second prize, 200,000 pesos in cash. First prize, 300,000 pesos in cash. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Meron pa tayong 200 consolation prize winners of Gamer gift packs. Eto pa, ito todo na talaga dahil ang mga lucky store partners natin mag-uwi din ng mga papremyo. Over 2 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Gaymar, todo panalo at magkapremyo, pangkabuhayan at pangkarunungan. Bravo promo! Ito na ang pagsali. 30-inch FBA CDRR permit number 0584 series of 2022. Bayan, ang sarap oras na programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development na matukar sa ibang issue asin mga programa may kinaaraman sa salon. Urog naan manuod sa COVID-19. Pagkundukta ng on-air mental health exercise asin ang pagtaon ng mga health tips, siring man mga bagong bareta atin health update para sa namamanwaan. Chikang pangkalusugan, aramon, magiging iwasan ang helang asin pagsubon ang salon. Kada enod hasta ikatulong Miyerkules kan bulan, alas 11 hasta alas 12 kan punto. Live na magdadamog sa Radyo Veritas Legazpi. Mahihiling sa Veritas TV, Channel 8, asin sa FB page ng Radyo Veritas at ang DOH-CHD Bicol. Sa baratang Simbahan Plus. Pakusugo na ang oran sa luwas, dangugon ko na digdi sa bus. Kaya mag-iringat po sa mga nasa luwas mo niyan, pwedeng mahal na sa antinampo, kaya luway-luway sana po sa mga nagpapadalagan na mga motorista. Yan, uli pa mga sa iba pa pong mga barat
nagbid sa apod na Feast of the Holy Innocents. Ini pagkomemorar kada Disyembre 28 kada taon sa aldo kaya na ini pigo honor kan Catholic Church o kan simbahang Katoliko ang mga first martyrs ini ang mga aki sa Israel na tigada ni King Herod para mahanap sana si baby Jesus. Yan ini man mas aram na o mas midbid na Childer Mass. According man sa Bible si Herod kaya takot na mo prophesied kang King of Jews kaya nadagit siya at yung pinahanap niya si Jesus kaya sa kada aki na nahihiling na under the age of 2 o 2 years old pababa pigpapagadan niya kaya ngunya na aldo pigkukomemoraraan Holy Innocents Day parte ini kan narrative sa Gospel of Matthew sa Bible. Yan sa Feast of the Holy Innocents o Childer Mass o Innocents Day pigkukomemorar man sa Epiphany kan 5th century ini man ginibong festival sa ibang lugar. As in, sa iba, digdi sa Pilipinas, pigi-encourage ang mga aki na magkawat, as in, mag-play ng mga pranks yan, ini, sa pagkomemorar kan Holy Innocents Day. Yan, sa iba ba mga katiwala, sa Ligaw City man, Tabangan tapo na ma-restore ang retablo of St. Stephen, the Proto-Martyr Parish Church, Canligao City. Yan para mas mapagayon o mapaayos pa po kan church digdi sa Ligao. Sa mga gusto pong magtabang mga katiwala, igwa po sa mahiling nyo sa layan sa post kan St. Stephen, the Pro-Martyr Parish, Ligao City sa Facebook page din dayan. Igwa sinda duman, nakabugtak man dumanan sa indang bangko. As in GCash number na pwede nyo po kung gusto nyo pong magtabang para ma-restore ang retablo of St. Stephen, the Proto-Martyr Parish Church. Yan po mga katiwala. Since mga gusto po dyan magtabang, hilingon nyo na lang po ang post duman sa indang FB page. Sa mga maawat man magtabang sa mga nasa Lantakan Bagyo, may mga pwede po kung mga makontak mga katiwala, mga websites na pwede nyo pong hanapon na mga legit na websites para makatabang po kamo, lalo na unyan padakulan dahil nakapagsilibrar ni maayos kan Pasko. Baka hanggang unyan na bagong taon, kaya dahilan nga ni kan makusog na pag-uran as in pagbaha sa ibang lugar. Kaya kung may diit po kang makatiwala, pwede nyo man pong i-donar as in i-share ta sa ibang mas nangangaipo. Yan, perang minuto na sana po mga katiwala. Natatada tama pa. Salamat naman kita sa mga nakairibahan ko ngunyan, sa mga nagdadangog ngunyan sa Radyo Veritas, nagaantabay sa Facebook page, asin sa YouTube channel, siring man sa DCTV Channel 2. Marhay na hapon po sa indo, asin salamat po sa pag-antabay. Sa nakairibahan ko man sa lado teknikal na si Kuya Michael Resco. Asin sa ngaran man po kan sa muyang station manager na si Father Kevin Funasher. Asin ang sa muyang President CEO na si Father Neil Aranas. Sa ngaran man po kan sa kuyang porter na si Father Francis Benaya. Ini po ang Baratang Simbahan Plus. Asin ako po si Angelica Base. Mag-iribahan kita sa Giraray sa Aga. Digdisa na sa Baratang Simbahan Plus. Sa inyong nanaw, ang programa, Baretang Simbahan Plus, sa Agariban, sa Parehas na Oras. Nagkaantabay na
sa Indo na ang Divine Mercy Chaplet, Canradyo Veritas Legazpi, Veritas TV, as in 94.7, Spirit FM Legazpi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, we trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus,